35 seconds mark. 2 out of 2 si Rodolfo Sumaya ng MHA. Top na sa 66 points. Marami pa sanang chances ang home masters, subalit matinding pressure ang ibinigay ng Covenant sa depensa. Sa huli, panalo ang Vanguards 68-66. Best player of the game si Jimran na mukaskat na tumikado ng 17 points. Kasama ang final dollar na nagbigay ng 2 points advantage sa Covenant. 6 rebound, 4 assists at 2 steals. At si Kenny Isik na nagabang ng 13 points, 2 boards, 4 dimes at isang steal. Napakalaking impact sa na nandito si Trevor sa akin. Kasi psychological coach yung lakas namin. Mag-stick lang kami sa mga game plans namin. Stick lang kami sa mga coaches namin para yung mga nakikita nila na-adjustment namin. Queen, triple. Dahil sa panalo, umakyat sa ikalawang pwesto sa Group B ang Comelec na may 4 na panalo at isang talo. Four, diamond. Diamond, double. Naitala na ng rookie team BJMP Greyhounds ang kanilang unang panalo sa Liga ng Public Servants. Tinapos na ng BJMP ang kanilang 4 losing streak matapos ang FNX Battle versus DOJ Beacons sa final score na 71-68. Best player of the game si James Tupas na kumamada ng 22 points, 5 rebounds, 2 assists, at 3 steals. At si Leo Alfonso na may 8 points at 15 boards. Ako na gusto yung team namin, parang ng ulas. Ano lang dapat i-workout. Sana workout na din. Kahit nakukuha kami naninibago kami sa takbo ng liga. Pero ginagawa namin yung best namin para makuha yung una panalo. Nice pass. Nice shake it, Ray. At sa third game, it's a battle of the pensioners. Tumayod ng 31 points at 13 rebounds si Benny Boy Bansalin para sa GSIS. At umataw ng 22 points si Jonathan Moreno at 17 points si Mark Jason Branya. Subalit tila na sayang niya dahil apat ang nag-double digits sa SSS Pension Boosters na hindi pa rin nagulong-isa ng record. As Blue 24 ends with her big win kontra sa Furies sa final score na 93-88. Naging susi sa 5th straight win ng Pension Boosters sina Mark Embao na kumamada ng 19 points, 14 rebounds at 2 assists. At si Maki Escalona na rumasyada ng 23 points, 3 boards at 5 dimes. Diamond. Double. Some of the people say na bias kami, hindi totoo yun. I think amongst the teams, we work the hardest. That's why we are where we are right now. Bawal kami magpahinga kasi yung 5-0 na to, baliwala sa next game kung magpapabayaan sa araw na stay pa rin lang sa Triple. Hawak ngayon ng SSS ang solong liderato sa Group B na may 5 panalo at wala pang talo. Habang ang GSIS ay may 1 panalo at 2 talo. Magbabalik ang hard work action ng ULDB Cup Season 11 sa January 5, 2025. Further copies ULDB News and Drafting. News at ang sandigan, servisyo publiko ang aming pinahalahan. Double. Diamond. Triple. Jab. Tuloy-tuloy ang pagtanggap ng mga kakilala at parangal ng Philippines and Westmead. Kayo din ang Wish 107.5 at programa Football Area. Noong nakaraang December 18, narangalan ito bilang isa sa top brand sa Asia. Narito ang report ni Juan Alvarez. Top brand for News and Public Service Channel goes to UNTV News and Rescue. The top brand News and Public Service morning talk show goes to Good Morning Kuya. Thank you so much, Brand Asia Awards, for this recognition. To God be the glory, and as always, keep on wishing.
Sa panibagong pagkakataon ay muling pinatunayan ng UNTV News and Rescue kasama ang Good Morning Kuya at Wish 107.5 ang husay pagdating sa broadcast at branding. Kinilala ang mga ito ng Brand Asia Awards at pinarangalan bilang tanda ng Seal of Excellence pagdating sa kani-kaniyang larangan sa buong Asia Pacific region. Top brand ang UNTV News and Rescue bilang News and Public Service Channel, habang nangunang News and Public Service Morning Talk Show naman ang Good Morning Kuya. Hindi nagpauli ang Wish 107.5 at tumanggap ng Top Global Brand at ang radio station. Maraming salamat sa Brand Asia Awards for this recognition. Na-recognize ulit yung Wish bilang top global brand. Yung support ko nila at iwala sa ginagawa namin. Talagang nakakapatay ng puso. Inilarawan naman ni Brand Asia Awards Chairman Professor Ana Marie Foz ang mga awardee ng taong ito na hindi lamang gumagawa ng pangalan para sa kani-kaniyang brand. Companies and leaders who have demonstrated not just market success, but also a deep commitment to innovation, sustainability, and social responsibility. Sang-ayon naman ito sa layunin ng UNTV bilang nag-iisang The Public Service Channel sa bansa. Kaya din naman ang sinasabi ni Kuya Daniel, yung ating CEO and President, na mayroong mang pagkilala o wala mang pagkilala, tayo ay magpapatuloy sa paggawa ng mabuti sa kapwa, sa pag-abot doon sa mga kapwa-tao natin na nangangailangan, dahil isa ito sa advokasya ng UNTV bilang isang public service channel. Yung brand ng entertainment natin na hindi lang siya yung simple entertainment na revolves around charity and good works. So, importante, meron tayong ginagawa na nasa atin lang, distinguished sa atin na Good Morning Kuya ng IT. Siniguro naman ng estasyon na patuloy ang makabuluhang pagsasahing papawid nito, mapatelebisyon man o radyo. More wish clues, more surprises for you guys. And of course, abangan din nila yung papalapit na 10th Wish Music Awards in January 19 and 2025 sa Smart Araneta Coliseum. Dahil pa natin pag-iidihan yung ating paghahatid ng mahalaga at makabuluhang impormasyon sa ating mga kapwa-tao. Ganoon din yung paghahatid natin ng tunay na serbisyo publiko. Pinarangalan din sa Brand Asia Awards ang ibang businesses at individual na nagpakita ng mataas na standards pagdating sa kani-kaniyang platform. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Double. Queen, 4 times. Love, double. Umabot sa mahigit 13,000 ang kababayan natin na paglilingkuran at nagbigyan. Kahapon sa Sinagoga Fiesta ng Diyos, Reverend Day ng Members Church of God International o MCGI sa Pampanga. Labis na kalibuyan naman ang nagawa dito sa mga bisita sa bansa matapos silang mabigyan ng libre medical, dental at pagkain at mga grocery. Paunahin na sa mga munisipyo, may kapusanan at mga bighat na pinagayangan sa masayang okasyon. Narito ang report ni Nestor Torres. Naramdaman ng mga kapatid at mga kababayan na bumisita at nakiisa sa Grand Fiesta ng Diyos Birthday Day ng Members Church of God International o MCGI kahapon December 19. Umabot sa may 13,000 ang nakiisa sa selebrasyon kasama ang mga walk-in at mga inanyayahan ng mga kapatid at mga may sakit, person with disability, mga duka at iba pa na napagbiguran sa medical at dental services at nabigyan ng libreng gamot.